Ito yung ating pag-uusapan mga kababayan. Diyos mio marimar, ha? Pinilit daw si Orly Gutesa. Hala, Diyos ko! Hala, Ma'am Maria. So, Sulita ba? Ma'am Dali Babe, silo po. Ma'am Alma. Ayan, kay Ma'am Berhencita Bidiante, and kay Ma'am Amy Dries. Ayan. Pinilit daw di umano mga kababayan. Ito po ang patunay ha. Meron po tayong evidence. Ito na. Pakinggan po natin ha mga kababayan. Yung ating evidence. Halaka, Diyos ko. Ito na. Mga kababayan. Wait. Ito. Mga kababayan. Bullseye. Paano yan ngayon? Ito. Ayan, mega love shoutout po mga kababayan. Ayan, okay na po ba? Okay na po ba tayo? Buhay na ba? Ayan, mega love shoutout po mga kababayan. Ayan, okay na po. Okay na po ba tayo? Buhay na po ba? Nakikita na? Naririnig na? Ayan, so ito ha. Okay na ha. Ulitin ko ha, mga kababayan. Ako po. Like po kayo. Like, share, and subscribe. Ito po. Si Orly Gutesa, mga kababayan, ay nagsasalita na. Mga kababayan, ulitin ko po hindi po tayo dito gumagawa ng AI video. Hindi po tayo dito gumagawa ng istorya. Nagbabalita, nireaksyonan at iparating ko po sa inyo ang mga lumalabas ngayon sa balita na mismong galing sa TV Patrol, no? Na si Gutesa mismo umamin na pinilit siya ni Marcoleta at ni Mike Defensor. Ngayon mga kababayan, merong isang vlogger na gumawa ng isang content na siya mismo nagnanarrate based doon sa sinabi ni Gutesa sa TV Patrol. So ito po. Orly Gutesa finally admitted, pinilit lang daw siya ni Mike Defensor at Rodante Marcoleta gumawa ng fake affidavit laban kay Speaker Martin Romualdez. Patay! Ayon kay Gutesa, scripted lahat. Siya lang daw ang ginawang pawn sa political drama. Sabi pa niya, ginawa niya to dahil sa takot, hindi dahil sa totoo. So ayun, habang si Marcoleta ang nagdidirect, si Gutesa naman ang bida sa palabas, hanggang sa umamin sa ending. Lesson: not all witnesses speak the truth. Some just read the script. Boom! Orly Gutesa finally admitted. Ayan na mga kababayan. Yun po yun ang naturang video na kung saan ginawan ng reaksyon ng isang vlogger. Gumawa siya ng isang reaksyon. Ngunit mga kababayan, totoo po yan. Lumabas na po yan. Kasi mismo sa Billionario News Channel, Ma'am Rosario Vicen, hello po. Sa Billionario News Channel ay nakarating na din po ang balita na yan. Ito po, pakinggan nyo po mga kababayan. Billionario News Channel about kay Marcoleta. Ito po ha. Wait lang ha mga kababayan. Ito po. That is the reaction of Senator Rodante Marcoleta to being linked to Orly Gutesa's forged notarized affidavit. Now, speaking on BNC's The Spokes, Marcoleta said he does not see why he is being implicated when it all boils down to the credibility of those behind the document. If we can at least waste our precious time discussing this, you will have to believe and assume that Gutesa has the power to go to one office, get the notarial stamp, of whoever is notarizing there, secure the dry seal, and then look at the last. So, yun po ha mga kababayan, medyo mahina po siya, no? Mahina ang sinabi ni Marcoleta. Naririnig nyo po ba? Na mismong si Gutesa, mga kababayan, ay nagsalita. At hahanapin ko po mga kababayan, na mismong ipinost po yan, no? Ng, Gutesa. Wait lang mga kababayan. Pinilit ni Marcoleta. Para malaman ninyo kung sino ang nag-post niyan. Ito po yung image mga kababayan na lumabas po ngayon na si Gutesa ay pinilit, no, na magsalita or di else kaya
mag-ano ng affidavit na piki para siraan si Romualdez. Actually mga kababayan, ito na po yung ito na po yung umpisa siguro na, Diyos ko po, mga kababayan, kakatakutan. Kakatakutan po ito, mga kababayan, ni Marcoleta at ni Mike Defensor. Kasi mismo mga kababayan, nakita ko po talaga mismo na ipinost kanina. Naniniwala ka ba kay Orly Gutesa? Ito po. Sa TV Patrol po kasi mismo yun kanina mga kababayan na i-share. So ito po, buksan ko lang dito sa isa. Ito, shinare ko yun kanina sa TV Patrol galing. Ayan. Asan ba yun? Boom, bullseye. Si Orly Gutesa ay, di ba? Nabasa nyo rin po ba mga kababayan? Nagkalat na po kasi ngayon yun na mismong nagsalita po si Orly Gutesa na kung saan mga kababayan ay pinilit daw siya ni ito. Dito ko nakita kanina eh. Tapos si Defensor, kilala nyo si si George Trican ba yon mga kababayan? Imbes na commit! Ito. Gutesa. Wait lang nang makita ninyo mga kababayan kasi nga hindi siya lumalabas. In any case, in any Ito po mga kababayan. Lumabas po siya. Mismo galing po yan sa Kabayan Patrol. Ayan po pakita ko sa inyo. Kabayan Patrol po yan. Ayan po yung logo sa baba, Kabayan Patrol, na nakasaad. At sinabi po dito ni Orly Gutesa, breaks silence. Pinilit lang ako ni Defensor at Marcoleta. Gutesa admitted that he was forced to sign a fake affidavit against Speaker Martin Romualdez out of fear and pressure. So, ito po mga kababayan ang patunay na ito nakalagay. Pinilit lang ako ni Defensor at Marcoleta. Ito ang nakakagulat na pahayag ni Orly Gutesa, ang dating witness laban kay Speaker Martin Romualdez matapos niyang aminin na ang nilagdaan niyang affidavit ay palsipikado at gawa sa ilalim ng takot at panggigipit. Ayon kay Gutesa, hindi raw siya kusang naglabas ng akusasyon, kung hindi tinulak umano ng ilang politiko na gamitin siya sa isang mas malaking plano. Naku po mga kababayan, dito po sa balitang ito mga kababayan na pag-amin ni Gutesa na pinilit siya na dahil natakot siya kasi itinulak daw siya at meron daw mga politiko na nasa likod niya. Wala nang iba ko dito na politiko kundi mga DDS politician. So ngayon, tanong ko mga kababayan, imposible kayang si Lustay ang nasa likod nito? Kasi umpisa at simulat sa pool mga kababayan, si Lustay lang po. Ang galit na galit kay Martin Romualdez at Saldico. Kung naalala ninyo mga kababayan, umpisa pa lang ang sabi ni Lustay, alam ninyo, dalawa lang po ang may hawak ng budget ng Pilipinas. Si Saldico at si Martin Romualdez. Kasi po mga kababayan, wala naman pong politician na galit kay Saldico at kay Martin. Kung hindi si Lustay lang. Bukod daw sa takot at pressure or tawag dito parang na-stress na daw siya, si Gutesa ay pinilit daw niya na sundin ang utos ni Mike Defensor at ni Marcoleta na nakalagay, pinilit lang ako ni Defensor at Marcoleta. Ito ang nakakagulat na pahayag ni Orly Gutesa, ang dating witness laban kay Speaker Martin Romualdez matapos niyang aminin na ang nilagdaan niyang affidavit ay palsipikado at gawa sa ilalim ng takot at panggigipit. So ibig sabihin mga kababayan, bina-blackmail nila si Orly Gutesa. Naku po, may possibility ngayon mga kababayan na tulungan pa ni Romualdez itong si Orly Gutesa. Naku po, mababaliktad ito mga kababayan.
Ito na nga ang nangyari. Ang akala siguro nitong mga DDS politician ay si Orly Gutesa na ang makapagpapakulong kay Romualdez. Nagkakamali po sila. Mababaliktad po ito, mga kababayan, na kung saan si Orly Gutesa pa ang magpapakulong sa kanila. Kasi according sa sinasabi ni Orly Gutesa ay pinilit daw siya. Kaya daw po nagawa niya ang peking affidavit at mag-testify di umano na keme-keme sa Senado dahil sa panggigipit at pressure. Sa madaling salita, tinatakot nila ang tao. Bina-blackmail nila ang tao. Bakit? Pag hindi ka magsalita, ang gagawin namin, papatayin namin yung pamilya mo. Ganituhin ka namin, gaganatihin ka namin. So ngayon, itong si Orly Gutesa, sa kabila ng katahimikan, hindi pala siya nagtatago dahil natakot kay Romualdez. Nagtatago pala siya dahil natakot na yayariin siya ng mga DDS politician. At ito ang tanong ngayon, mga kababayan. Ang tanong ngayon, imbes na si Saldico ang ilalaglag ni Orly Gutesa, ay nako, si Marcoleta at si Mike Defensor at iba pa ang ilalaglag ni Orly Gutesa ngayon. Nako po, patay kang bata ka. Hala, Diyos ko, mga kababayan. Ito, klarong-klaro po, klarong-klaro. Ayan po. Orly Gutesa breaks silence. Pinilit lang ako ni na Defensor at Marcoleta. Patay. Yari ka ngayon, Marcoleta. Yari ka ngayon, Mike Defensor. Kasi ang sabi niya dito, ulitin ko intindihin ninyong mabuti yung sinabi. Pinilit lang ako ni na Defensor at Marcoleta. Ito ang nakakagulat na pahayag ni Orly Gutesa, ang dating witness, laban kay Speaker Martin Romualdez. Matapos niyang aminin ang nilagdaan niyang affidavit ay falsifikado, at gawa sa ilalim ng takot at panggigipit. Nako po. Kaya pala nagpilitang gumawa ng peke. Kaya pala nagpilitang gumawa ng falsifikado or peking affidavit or notaryo dahil sa gawa ng takot at panggigipit. So ibig sabihin, mga kababayan, bina-blackmail nila yung tao. Baka itong si Gutesa may kasalanan ito or di kaya may kaso, 'di ba? Kaya na siguro natunto nila na may kaso to, may mali ito, para hindi ka ipadampot, di ba? Para hindi ka isuplong, ito ang gawin mo, kapalit. Blackmail ang tawag doon. Kaya napilitan daw si Orly Gutesa na mag-witness kemerot keme kahit alam niyang peke at hindi totoo. Kaya napansin nyo naman doon sa affidavit at sa script na binasa niya, gawa po talaga yon. Hindi po talaga siya ang may gawa, kundi bini-briefing lang siya. Kasi dahil napilitan daw siya di umano na mag-witness at siraan si Martin Romualdez, kasi dahil sa takot at panggigipit. Patay. Nako po, mga kababayan, napilitan daw si Orly Gutesa na idiin si Romualdez dahil sa takot niya dito sa mga DDS politician na namimilit sa kanya at nanggigipit sa kanya. Bina-blackmail siguro siya. Yun ang tanong. Bina-blackmail nga ba? Kahit ako naman, mga kababayan, halimbawa ako ngayon, wala naman akong makinarya, wala naman akong pera, at alam ng lahat kung ano ang pangalan ko, saan ako nakatira, pamilya ko. Siyempre, pagtatakutin ka pag hindi ka mag-witness, ipapatumba ka namin pati ang pamilya mo. So ngayon, siyempre, ano gagawin mo? Mapipilitan ka. Walang Alam nyo ang ginawa nila ngayon kay Martin Romualdez? Ginawa na nila kay Laila de Lima yan. Mga kababayan, hindi na po ako nagtataka kung gagawin nila kay Martin Romualdez yan, kasi ginawa na nila yan kay kay Laila de Lima.
Saan galing po yung news? Wala man po sa mainstream media. Meron na po sa Bilyonaryo News Channel. So ngayon mga kababayan, ulitin ko hindi na po ako nagtataka kung pinilit, ginipit at takot kasi ginawa na nila kay Kerwin Espinosa yan. Kung hindi si Kerwin Espinosa, idiin si Laila de Lima, papatayin nila si Kerwin pati ang pamilya kasi pinatay na nila ang tatay diba? At ginawa na din nila yan kay Jed Mabilog para idiin si Mar Rojas at si Franklin Drilon na drug lord para may batayan si Digong o rason na patayin si Mar Rojas at si Drilon. Ito mga kababayan, hindi na po ako nagtaka dyan kung totoo man na sinabi ni Marcoleta ni Orly Gutesa yan. Kasi bakit mga kababayan? Ginawa na nila yan. Ito po Jed Mabilog. Mga kababayan, ginawa na nila yan. The next day, on August 30, I took the first flight out to Japan, not knowing if I would ever return. Upon arrival, I received a message from General Diaz to call a number. Ayan. Using a public payphone, I made the call and spoke to General Bato, who expressed his sympathy. He was talking to me in Bisaya. He told me he knew I was innocent, that I wasn't involved in illegal drugs, and he promised to help me. His words brought a brief moment of hope. I told him I would finish my work abroad and return to meet him, but he urged me to be careful, repeating his pledge to help. Just after that call, my Philippine cell phone rang. This time, it was another general. His voice... Pakinggan nyo mga kababayan kung paano pilitin ng administrasyong Duterte si Jed Mabilog na pauwiin para ituro si Mar Rojas na drug lord at ituro ang kanyang pinsan na si Franklin Drilon na dating senador. Uwiin si Jed Mabilog kasi nga tinawag siyang drug lord ng Iloilo. Mga kababayan, buti na lang at hindi siya umuwi. Bakit? Kasi kung umuwi siya, mamamatay si Mar Rojas, mamamatay si Franklin Drilon. Kita ninyo? was grim. Mayor, do not return. Your life is in danger. The accusations against you are all fabricated. But if you go to Krame, you'll be forced to point fingers to an opposition senator and a former presidential candidate as drug lords. Rinig ninyo? Narinig ninyo? Mayor, huwag kang umuwi at pumunta ng Krame. Kasi pag umuwi ka at pumunta ka ng Krame, you are to push, force, push finger para ituro mo, pilitin ka nilang ituro mo si Mar Rojas, na dating presidential candidates at dating Senator Franklin Drilon na pinsan mo na drug lord para may rason na ikulong si Mar Rojas or di kaya patayin si Drilon, ikulong or di kaya patayin katulad sa ginawa nila kay Laila de Lima. Ngayon naman ang gagawin nila, itulad nila kay Laila de Lima, kay Mar Rojas, kay Franklin Drilon, si Romualdez. Nako po, ulitin ko Danger. The accusations against you are all fabricated. But fabricated. if you go to Krame, you'll be forced to point fingers to an opposition senator and a former presidential candidate as drug lords. Ayan na. Mention again the name of that senator and that President Jamon. Your Honor, if you would allow me, I could write their names also. If I ask you, better you answer yes or no. Is it Senator Mar Rojas, former Senator Mar Rojas? Yes, sir. Is it former Senator Drilon, which is your cousin? Yes, sir. Oh. The next day, Ba? August
Kita ninyo? Kita ninyo, estilo na ng mga DDS yan. Kukuha sila ng tao na naiipit. Para maligtas yung tao, iba-blackmail nila. Ganito ang gagawin. Katulad ngayon sa ginawa nila kay Jed Mabilog, ganyan din ang gawin nila kay Gutesa. Si Gutesa, kapag hindi magwi-witness Kemi Ruth Kemi, ipapatumba nila yan. Katulad yan sa ginawa nila kay Kerwin Espinosa, kay Gutesa, ay kay Mabilog, gagawin din nila kay Gutesa yan. Nako, alam nyo na, mga kababayan. Kita ninyo, kung ano yung style ni Digong noon, ganyan pa rin ang style nila ngayon. Naghahanap sila ng tao, pipilitin nila, gigipitin nila, iba-blackmail nila. Pag hindi mo ipupush yan na siya ay ganito, siya ay ganyan, itutumba ka namin. Kaya nga ang sabi ni Gutesa, pinilit ako. Kaya ako napilitan na pumunta doon gumawa ng faking affidavit, faking notaryo, dahil sa takot at panggigipit. Ganyan ang ginagawa nila kay Jed Mabilog at kay Kerwin Espinosa. Kilala nyo naman si Kerwin Espinosa.